Magandang araw po and mega love shout out sa lahat po ng ating mga manonood sa ang sulok man kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. At sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Ito naman po si Kapitana ni Hides, ang kapitana ng walang barangay pero maraming tanod ang nagbabantay. Ang magbibigay po ng reaction, opinion at point of view dito po sa mga issue na umiinit ngayon, kung saan ay inaabangan natin sa araw-araw dito po sa platform ng YouTube. Lalo na po dito sa umiinit na issue ngayon about sa pera ni Reyna. So, hindi ko pa napanood itong live ni Cell TV dahil busy pa tayo, pero magbibigay tayo ng konting reaction base dito sa kanyang thumbnail, no? So, nakalagay ang mukha natin dito, si Rowena at saka si Reyna. Ang title niya dito, Kapitana ni Hides nakikisaw-saw na. Bakit ikaw sa TV hindi ka ba nakikisaw-saw? Lahat tayo ng mga reactor, saw-sawera tayo kasi kung saan ang issue doon tayo, no? Pero ako, being ang independent reactor, okay lang kahit saan ako makikisaw-saw kasi wala akong community na sinasandalan at wala akong commitment sa isang community, wala akong rules na sinusunod. Pero ikaw, bilang nandiyan ka sa Kalingap, official reactor ka at komitido ka diyan, 'di ba? Mas mukhang sawera ka sa akin, 'di ba? Kasi aside yan sa community ninyo, hindi ka pa nakontento, nakikisawsaw ka pa sa ang community kung merong viral na issue. Unlike sa pag merong mga issue doon sa Techram, tumatalon ka yan sa bakuran ninyo at nakikisawsaw doon sa issue ng Techram. No, pag may issue doon sa ibang mga angels, no, sa ibang mga tawag dito, mga content na wala naman diyan sa community ninyo, tumatalon ka sa bakod ninyo para makiki-content. So, certified sawsawera ka. 'Di ba? No, so bilang mga content creator, sawsawera talaga tayo. Bakit ikaw hindi ka nakikisawsaw sa buhay ng may buhay? Pareho lang tayo, kaya huwag kang magbalinis. Pero at least ako, wala akong community na sinasandalan, wala akong rules na sinusunod, unlike sa iyo, 'di ba? Tapos sabi nga dito, nakikisaw-saw sa pera ni Reyna. Kala ko ba sobra-sobra ang pera mo? Bakit mukhang interesado ka? Paano mo nasabi na interesado ako? Paano mo nasabi? Hindi ba pwedeng nagtatanong lang tayo at nagre-reaction dahil yan yung issue ngayon? Kagaya mo, di ba? Nakikisaw-saw ka din at kung nagko-content ka din, mukhang interesado ka din, di ba? At saka at least ako, no, may knowledge ako about dito sa pera ni Reyna. No, hindi ako nakikisaw-saw kung tutuusin kasi drain time pa lang, nagre-reaction na ako. At tungkol dito sa pera ni Reyna, may idea ako dito. Ako pa nga nag-call out dati kay Vincent Calyada para sabihin kung nasaan ba yung pera at doon nalaman na turn over kay Kalinga Prab. Okay? Alam mo, kung pagdating sa kaperahan ng mga sponsors, masasabi ko siguro na kung merong mga taong interesado, kayo yan dyan sa loob ng Kalingap, no? Hindi kami, hindi ako, dahil ako wala akong sponsors at hindi ko inaasa ang buhay ko sa sponsors at never ako nanghihingi sa sponsors. Okay? Kung may mga tao na interesado sa kaperahan ng sponsors, kayo dyan sa loob ng Kalingap. Unang-una, si Bobby TV, di ba? Sobrang interesado sa kaperahan ng sponsors to the point na hindi niya binigay yung pera doon sa tao na karapat-dapat bigyan. Binulsa niya, binudol niya. Tapos sabihin mo, kaya naman niyang bayaran yan. Yes! No, it's not about kung kaya mong bayaran ng pera na dispalko mo or binulsa mo or binudol mo. It is about credibility. It is about trust. No? Yung sinira mo yung tiwala ng sponsor sa'yo, sinira mo pa yung pagkatao at kredibilidad mo dahil lang sa pera. No? Kaya kayo dyan sa loob ng Kalingap ang mas interesado sa kaperahan ng mga sponsors. Isa pa dyan yung mga K-boys na ang kakapal ng mukha na humihingi sa mga sponsors ng mga pansarili nilang pangangailangan. Diba? So kayo yung interesado sa pera dyan. Ako, paano mo nasabi interesado ako sa pera? Diba? Alam mo, Cell TV, hindi ko alam kung bobo ka talaga o nagbubububuhan ka lang. Hindi ko rin alam kung tanga ka talaga o nagtanga-tangahan ka lang. Huwag mong iligaw ang mga viewers mo. Okay?
Kasi hindi lahat ng viewers mo yan kasi tanga mo. Kasi may mga viewers dyan na mga tatalino at naiintindihan nila yung punto ko. No? Sa ilang content ko, sinasabi ko na yung pera na yan ay para kay Reyna yan. Yan ay gift of love para kay Reyna. Na supposed to be, ibigay kay Reyna. Kaya nga inuulit-ulit ko ang kay Pedro, dapat ibigay kay Pedro. Di ba? Hindi ko sinabing interesado ako anong gagawin ko sa pera ni Reyna. Hindi ako kagaya nyo dyan sa Kalingap. Di ba? At saka, si Vincent Calyada ang makapatunay niya na yung pera na yan, hindi yan binigay sa Kalingap, hindi yan para sa foundation, hindi yan para sa charity nyo dyan sa loob ng community niyo, kundi pera ni Reyna yan na pinatago kay Vincent Calyada na tinurn over kay Kalingap Rab. Na dapat kung kailangan na at kunin na ng may-ari, ibigay na. Kung magpakatotoo lang si Vincent Calyada, kasi kukonsensyahin ka Vincent Calyada hanggang sa huling sandali ng buhay mo kung hindi ka magpakatotoo. Ikaw ang nakakaalam na yung pera na yan, pinatago lang yan kay Kalingap Rab. No? So, masasabi ko rin siguro kung may mga tao din na interesado sa pera ni Reyna, baka si Kalingap Rab din yun. Bakit hindi niya maibigay? No? Bakit hindi niya maibigay? Hindi kayo naawa sa bata? Diyan sa loob ng Kalingap, no? Alam ko, no, sa lahat ng mga supporters ng Kalingap, may mga isa diyan or dalawa diyan na mga nanay or mga magulang na meron kayong anak na PWD. Kung kayo sa sitwasyon ni Reyna, papayag ba kayo na yung mga kaperahan na binigay ng mga tao na regalo sa anak ninyo ay angkinin na ibang tao? No? Sana hindi kayo balikan kasi alam nyo, yung halaga na yan, baka doble, triple pa ang mawawala sa inyo pagdating ng panahon pag binalikan kayo. Hindi kayo naawa. Ha? Isang PWD itong bata na kinakawawa ninyo. Di ba? Na supposed to be, kayo yung tutulong, pero ano nangyari? Kayo ang natulungan, kayo ang nakinabang. Di ba? Sabi ko nga, si Reyna ang isa sa nagpa-boom or isa sa nagpa-booster or nagpa-boost, no? Si Reyna ang isa sa nagpalaki talaga ng channel ni Kalingap Rab. Si Reyna din ang isa sa pumaldo-paldo kayo sa Kalingap. No, hindi niyo may didinay yan. Tapos ngayon, si Reyna pa yung kukunan ninyo. Hindi kayo nakonsensya, hindi kayo naawa. Di ba? Klaro yung sinasabi natin dito, no? Na yung pera ay dapat, ang pera na dapat kay Reyna, dapat ibigay kay Reyna. Wala tayong sinasabi dito na kukunin natin. Wala tayong sinasabi dito na kukunin ng mga sponsor o babawiin ng mga sponsors. Sponsors nga ang nagtatanong. Sponsors nga ang nanghihingi ng update kung ano ba ang status ng pera ni Reyna. Okay? Wala tayo dito sinasabi na interesado tayo. Bakit? Bakit natin pag-interesa ng pera ni Reyna? Baka kayo, kasi minsan, talkers are doers. Diba? Kami dito, lalo na ako, hindi ako nanghihingi sa sponsors. Hindi ko kailangan ng pera ng sponsors para sabihin mong interesado ako. Alam mo, Cel TV, ang problema sa'yo, every time na nagbibigay ka ng reaction, di ba, nililigaw mo yung mga viewers mo, kung hindi mo dagdagan, bawasan mo. Yung mga sinasabi natin minsan dito na mga posibilidad na pwedeng mangyayari, ginagawa mong statement. Di ba? Pinapaniwala mo yung sarili mo dyan sa mga sinasabi mo na hindi naman talaga yun. Ang lumalabas sa bibig ng mga nire-reactionan mo, nililigaw mo yung mga viewers mo for what? Diba? For what? Pera lang yan, no? Ang pera lang yan, pwede yang kitain. Pero yung balik sa inyo at ang konsensya nyo, ang sisingil sa inyo balang araw. Diba? Sabi ko nga, baka hindi lang yan yung amount na mawawala sa inyo pagdating ng araw. Diba? At dapat dito si Vincent Calyada, isa ka din dapat dito sa kumakalampag dito sa founder ninyo kasi ikaw ang nakakaalam, ikaw ang nag-turnover ng pera na yan. Sana konsensyahin ka din. Hindi lang yan pera na kung kani-kanino. Pera yan ng isang ng PWD. Okay? Sa dinami-dami ng napakinabangan ninyo kay Reyna, gagawin nyo pa yan sa bata. Pera lang yan, pagdadamutan nyo pa. Alam nyo,
isa yung pinagtataka ko pa. Nung time na binigay ang pera, wala malang kung maraming tsetseburetche, no? Wala malang daming question. Kaya nga nung time na yon, nung na-call out ko si Vincent Calyada, nung nalaman ko na yung pera pinatago kay Kalinga Prab, walang issue. Feeling ko nga safe pa nung time na yun ang pera dahil kay Kalinga Prab eh. Pero ngayon, na tinatanong na ng mga sponsors, ang daming mga tsetseburetche, kesyo ganito, puntahan nyo ng ganito, di ba? Ano ang plano nyo sa pera? Di ba? Klarong-klaro ang sinasabi ko doon na nagtatanong ako ano nga ba ang status ng pera ni Reyna. Yun ba ay naka-time deposit? Yun ba ay naka-educational plan? Sabi ko nga doon sa reaction ko, mas credible kung si Kalinga Prab mismo ang magsasalita at galing mismo sa kanya yung statement kung ano ba yung status ng pera kaysa kung sino-sino lang yan magsasalita in behalf of him. Tayo dito ng mga reactor, natural lang yan. Magre-reaction tayo, magtatanong tayo, di ba? Kasi naku-curious din tayo dito sa mga, especially dito walang ibang nagsasalita kundi mismo mga sponsors. Okay? Gaya ng kay Pedring. Di ba? Alam mo, Pedring, ang tanda mo na, ang kapal ng mukha mo. No? Sa tanda mo na yan, wala kang kredibilidad, wala kang hiya. Na dati nung sa Reyna's Community ka, ikaw ang unang kuda ng kuda at naniningil sa pera ni Reyna na yan. Tapos ngayon, biglang bawi. Dahil Pedring, nakakahiya. Sa tanda mo na yan, wala kang kredibilidad. Sinuka mo, kinain mo. Di ba? Ngayon bumaliktad ka. Nakakahiya. Sino bang maniniwala sa'yo na yung sinusuka mo, kinakain mo dati, yung grabe yung pababalahura mo dyan sa community na yan? Ikaw yung number 1 na nagtatanong, nagko-question sa pera na yan kasi dati defender ka ni Reyna. Tapos ngayon biglang bawi ka. Pagkatapos mong pakinabangan ng community ni Reyna, tapos ganyan-ganyan ang inaasta mo, napaka-ungrateful mong klaseng matanda ka. Sa tanda mo na yan, uto-uto ka pa. Diba? Sabi ni Sangkay, ganito, wala kang karapatan, questionin, bakit Sangkay? Anong gusto mo mangyari? Na maano pa ito? Na makarating pa ito sa Tulfo para maibalik ang pera gaya ng nangyari sa'yo dati? Ito ba yung gusto ninyo? Napakaklaro niyan. Napakaklaro. At hindi kayo pwede na kayo lang yung mag-decide na sabihin ninyo na ilagay ninyo sa foundation or sa charity yung pera na yan. Kasi napakaklaro na yung pera na yan ay bigay para kay Reyna yan at pinatago lang sa inyo. No? Wala pong declaration ang mga sponsors na yan ay ibigay sa charity or ibigay sa foundation. Diba? At ikaw, Vincent Calyada, ang makapagpatunay na yan. Sana konsensyahin ka. Di ba? Ang dami ninyong itseburetsing, ngayon ay kunin yung pera, ang dami ninyong paik-ik, samantala nung time na tinanggap nyo yung pera, wala kayong narinig. Ang bilis nyong tanggapin ang pera, ngayon kunin na, ang dami ninyong mga paik-ik. Di ba? Kaya walang merong interest, no, na kumuha ng pera ni Reyna. Kasi kung may mga tao na mga interesado sa pera ng sponsor, walang iba kundi kayo yan, tested and proven, no, kayo dyan sa Kalingap, di ba? Kaya nga minsan may mga kaperahan dyan na intended sa mga outing, di ba? Pero nakakalimutan kung hindi pa kinakalampag yung prinsipe nyo, hindi pa maalala. It is because walang proper liquidation. Kasi kung may mga proper liquidation yan, hindi nyo yan makakalimutan na may mga kaperahan na intended sa mga event dyan. Tapos sabihin ninyo, no, pinapanawagan ninyo sa mga OFW na unahin muna ang pamilya. Well, dyan sa Kalingap, ipanawagan nyo rin dyan sa mga sponsors nyo na unahin muna ang pamilya bago ang iba. Diyan sa patrip-trip ninyo, sa mga angels ninyo, sa mga endorsers nyo, sa mga talent nyo sa ibang bansa, baka yung ibang mga naging sponsors nyan, hindi pa nga nila napag-travel yung magulang nila, yung kapatid nila, yung pamilya nila, pero yung sinusuportahan nila nakapag-travel abroad na. Yung mga inosponsoran ninyo na gumanda yung nagbibigay ng mga imported na mga gamit, imported na mga pagkain, baka sa mga kamag-anak nila hindi nakapagbibigay yan. Kaya kung manawagan kayo, unahin nyo muna dyan sa community ninyo. Kasi dyan, nakikita na yung ibang mga beneficiary nyo dyan, nagpapasarap sa buhay galing sa pinaghihirapan ng mga OFW or ng ibang sponsors. Diba? May mga pamilya na deserving tulungan.
kung gusto nyong tulungan, pwede namang bigyan nyo ng puhunan para, alam mo, masarap kasi tingnan no? Napaka sarap pakinggan or masarap sa pakiramdam na may mga tao kang tinutulungan na umaasenso pero dahil sa sarili ng sikap doon sa itinulong mo, hindi yung araw-araw bigyan mo ng isda. No? Hindi mo tinuturuan mamungwit. Kaya bago kayo mananawagan, na unahin muna ang pamilya sa mga OFW, panawagan nyo muna dyan sa community ninyo. Diba? Kasi pagdating dito kay Reyna, diba? Kahit pa tulungan yan, at least PWD yan. Diba? PWD yan at kailangan tulungan. May mga programa nga tayo sa gobyerno, di ba? Na may mga assistance para sa mga PWD, sa mga senior citizen, di ba? Para sa mga single parent, no? So si Reyna isa yan, no? Isa yan sa mga deserving tulungan, hindi kagaya ng iba diyan, di ba? Na nagpapasarap sa buhay, di ba? Gamit ang pinaghirapan ng ibang tao, di ba? Hindi lang beneficiary, na lahat kayo dyan sa loob ng Kalingap, mapakalingap partners man, di ba? Nagiging beneficiary na dahil sa pinaghirapan ng ibang tao. Di ba? Kaya huwag kayong mananawagan na ginagawa nyo rin dyan sa loob ng community ninyo. Kasi baka magkakalkalan tayo dito. Di ba? So, yan lang guys, no? Sana makonsensya kayo, no? Sana makonsensya kayo na ibalik nyo yung pera ni Reyna kasi pinaghirapan ng mga OFW yan, pinaghirapan ng mga sponsors yan para ibigay kay Reyna, hindi para ibigay dyan sa community ninyo. At hindi lang po yan 1,000, 2,000. Almost 100,000 yan. Napakalaking halaga yan at napakalaking tulong yan para kay Reyna. Huwag nyo rin questionin yung birthday ni Reyna kasi 80th birthday niya yan. Yung mga sponsors na dati nag-aambag-ambag para sa birthday ni Reyna nung nandyan pa si Reyna sa Kalingap, yan pa rin yung mga sponsors ngayon na gustong bigyan ng magandang birthday si Reyna. Bakit nung time na hindi kayo nagre-reklamo? Dahil ba dumadaan yung pera sa inyo, nakikinabang kayo? Yung mga angels nung dyan na nagbe-birthday, bakit? Saan galing yung pera niyan? Pera ni Rab ba yan? Pera ni Kalinga, ni Kuya Bal ba yan? Hindi. Ambag-ambag din yan ng mga sponsors. Ang mga sponsors na pinapanawagan ninyo na sana unahin ang pamilya. Baka nga sa mga ibang sponsors dyan, especially sa mga OFW na may mga ambag-ambag yan, hindi pa nga nila nabigyan ng bonggang-bonggang birthday yung kamag-anak nila. Pero ano nangyari? Bonggang-bongga ang birthday ng mga endorser nyo dyan, yung mga talent nyo, mga beneficiary nyo kuno. Kaya bago kayo mamuna sa ng iba, sa dumi ng iba, yung dumi nyo muna yung punain ninyo kasi masakit mabalikan, no? Masakit ma-real talk. Okay? Kaya wag mo sabihin sa LTV na interesado kami sa pera ni Reyna. Kasi kayo yon dyan sa loob ng community ninyo, kayo yung mga interesado sa pera ng mga sponsor. Ang kakapal ng mukha ninyo, mga budol kayo. Mga budol kayo. Tapos pag nabuking kayo, sabihin nyo lang kayang-kaya na magbayaran yan. Kung may mga hiya kayo, dapat maisip man lang ninyo, no? Maisip man lang ninyo na dahil lang sa pera na yan, dahil sa magkano ang halaga, sisirain nyo yung kredibilidad niyo, sisirain nyo yung tiwala ng mga sponsors sa inyo. Kaya wag ninyong itapon sa ibang tao yung mga gawain ninyo. At bilang reactor, sawsawera ka din. Parareho tayo dito lahat sawsawera. Kaso lang ikaw mas certified sawsawera ka kasi hindi ka pa makontento yan sa community ninyo. Tumatalon ka pa sa bakod ninyo para makisawsaw sa ibang community. Ako, kahit saan, strike anywhere, pwede ako kasi wala akong commitment kahit saan community. Wala akong rules na sinusunod. My channel, my rules. Okay? At ang ginagawa natin dito, nagre-reaction tayo dito, nagtatanong tayo dito. Kasi kung matino yung utak mo, alam mo sa sarili mo bilang reactor kung ano yung ginagawa ko dito. Bakit ko pag-interesan yung pera ni Reyna? kaya kong magtrabaho, no? Kaya kong magtrabaho, kaya kong pakainin yung mga anak ko. Nakapagtapos yung mga anak ko sa sarili kong kayod. Hindi dahil sa ibang tao, hindi dahil sa sponsors.
Okay? Single parent din ako, single parent din ako, pero na-survive ko magtrabaho para mapatapos yung mga anak ko, mapakain ko sa sarili panaghirapan ko. Hindi yung nakabukas palad lang at maghintay sa pinaghirapan ng ibang tao. Sarap buhay ninyo. Masarap ba matulog sa kutson na galing sa pinaghirapan ng ibang tao? Masarap ba kumain ng masarap galing sa pinaghirapan ng ibang tao? Tamaan na ang tamaan, pero yan ang totoo, real talk, di ba? Masarap ba lunukin yung pagkain na galing sa pinaghirapan ng ibang tao na hindi nyo naman kano-ano? Masarap matulog sa kutson galing sa pinaghirapan ng ibang tao na hindi nyo naman kano-kano? Nagpapasarap kayo sa buhay galing sa pinaghirapan ng ibang tao na kung tutuusin, pamilya nga nila hindi na nabigyan ng ganyan. Diba? So bago kayo mamuna sa iba, punain nyo muna yung community ninyo. Kasi lahat ng mga tawag dito, na mga napapansin ninyo sa ibang community, sa Reyna's community, gawain nyo dyan sa loob ng community nyo. Yumaman nga kayo dyan sa kagagamit ng beneficiary nyo eh. Diba? Ito pa si Reyna ngayon ang ipitipitin nyo na supposed to be si Reyna ang tinulungan nyo dahil sa laki ng naitulong ni Reyna dyan sa community ninyo. Paldo-paldo kayo mula nung kinontent nyo si Reyna. Tapos ngayon yung kaperahan na bigay ng sponsor, iipitin nyo pa. Ang kakapal ng mukha nyo. Sa totoo lang, hindi bulag ang mga tao. No? Hindi bobo yung mga tao para hindi alam na si Reyna ang nakatulong dyan sa community ninyo. Si Reyna ang nakatulong dyan sa mga vlogger at mga reactors ninyo. Si Reyna, anong naibigay nyo? Wala. Kaya, di ba? Kaya wag ninyong mulay-mulayin itong mga sponsors ngayon na tumutulong kay Reyna. Di ba? At least itong mga sponsors na to, tumutulong, wala silang napakinabangan kay Reyna. Si Reyna ngayon nasa poder ni Melanie, walang nagko-content, walang nagbablog. Pero itong mga sponsors na to, tuloy-tuloy ang pagtulong mula sa allowance, pagkain, sa pag-aaral, sa pagpagamot ni Reyna. Tuloy-tuloy yung pagtulong nila. Ito yung mga sponsors na totoong tumutulong kasi mula noon hanggang ngayon hindi sila bumitaw. Diba? Pero kayo, nung naandyan si Reyna, tumutulong daw kayo. Pero nung wala na si Reyna dyan, binitawan nyo kasi tulong with benefits. Pero ito mga sponsors na to, kahit walang napapala, kahit walang mga kickback, tuloy-tuloy yung pagtulong nila kasi ito yung mga totoong taong mga tumutulong na galing sa puso na walang kapalit. Kayo, pagkatapos nyo pakinabangan si Reyna, tapos ngayon mulay-mulayin ninyo. Pati yung mga pag-aari ni Reyna na bigay ng sponsor, gusto nyo kamkamin. Ang kakapal ng mukha ninyo. Ito mga sponsors na tunong nandyan si Reyna, sila pa rin naman ang tumutulong. Bakit okay naman sa inyo? Ngayon na wala na si Reyna niyan, minumulay-mulay nyo itong mga sponsors na to. Bakit? Dahil wala kayong napakinabangan sa kanila? Dahil hindi na dumadaan sa palad niyo yung mga kaperahan na para kay Reyna? Ito yung mga totoong sponsors mula noon hanggang ngayon hindi binitawan si Reyna. Yan yung totoong pagmamahal at pagsuporta. Kayo binitawan nyo si Reyna dahil wala na kayong pakinabang. Charity with benefits, tulong with benefits, pagmamahal kuno with benefits. Ang tawag dyan, opportunista. No? So yan lang muna guys, no? Pag may time ako, re-reactionan ko yung buong reaction ni Cel TV dito sa akin. So maraming salamat and God bless everyone. Bye-bye.